19. And 22. Kaya mapasahay ko na po, Deuteronomy 18:21, 22. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, o ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod, yung mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan. Huwag mong matatakutan siya. Yun. Bali ang paksa natin ay about Bible, no? O salita ng Diyos. Yung, sabi kasi ng iba, ang Biblia daw ay salita ng tao. No? Pero ito meron pong binanggit, sabi niya, paano natin malaman kung ang salita ay hindi sinalita ng Panginoon? Sabi niya, pagka ang isang bagay daw po ay hindi mangyari, hindi raw po yung sinalita ng Panginoon. Kaya ang isang patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos, pagka yung nagsalita ng Diyos, nangyayari. Kaya kung hindi mangyari, hindi nga yan salita ng Diyos. Kaya isa yun sa patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kasi sabi ng iba, ay salita lang naman ng tao yan. Gawa lang ng tao. Kasi nga, ang sumulat talaga ay tao. Gaya ng bawa, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Si Moises yung nagsulat. Kasi nga, yung mga iba pang author sa New Testament, si Mateo, si Mark, si Lucas, no? Mga tao po yun. Sila yung sumulat. Pero yung kanilang sinulat ay salita ng Panginoon. Ngayon, merong mga kumukontra sa Biblia, hindi naman daw salita ng Diyos, salita ng mga tao. Pero dito, meron ng tanong dito na paano namin malaman kung ang Biblia o ang salita ay salita ng Diyos. Sabi doon sa sagot, sabi niya, pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod, di mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yun. Ngayon, no? Doon, kasi noon ang ginagamit ng propeta eh. O, pagka nagsalita yung propeta, na salita ng Diyos, hindi nangyari yun, hindi yung salita ng Diyos. Nagyayabang lang daw, sabi niya noon. Sabi niya, ang propeta niya nagsasalita ng kahambugan, huwag mong patatakutan siya. Kasi sa lumang kitang propeta yung ginagamit eh. No? Kaya, doon, nagsasalita yung propeta, pagka hindi yung sumunod yung sinabi niya o hindi nangyari, hindi yung salita ng Diyos. Pero kapag ka nangyari, yun nga ay salita ng Diyos. Kaya doon natin nalalaman na itong Biblia talaga ay salita ng Diyos. Bakit? Kasi meron mga sinabi ang Diyos na hindi pa nangyayari, sinasabi niya na. No, nasa Isaiah 42:9 yun. Nasa Isaiah lang, para meron tayong reference. Isaiah 42:9. Paano ba magsalita ang Diyos? Ang Diyos, pag nagsalita, hindi pa nangyayari, sinasabi na. No, hindi pa nangyayari, pinabanggit na. Ito sabi, narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na. At ang mga bagong bagay ay pinahayag ko, bago mga litaw, sinasalitay ko sa inyo. So, merong bagay na sinasabi ang Diyos, sabi sa Isaiah 42:9 na bago raw lumitaw, sinasabi niya na. Hindi pa nga nangyayari, binabanggit na ng Diyos. Kaya yun ngayon yung patunay na kung Biblia talaga, salita ng Diyos. Kasi hindi pa nga nangyayari, sinasabi na ng Diyos eh. No? Hindi pa lumilitaw, pinahayag na daw niya. Ngayon, ano yung bagay na sinabi ng Diyos na hindi pa lumilitaw, nangyayari na. No, sa Daniel
ito nga yung isang bagay na sinabi ng Diyos mo sa Daniel chapter 12. Ano ba yung bagay na yun? Ito, sabi nga, ito yung sa huling panahon kasi may binanggit ang Biblia. Ibig sabihin ng huling panahon, yung may mga tanda na mangyayari na sinasabi ang Diyos na hindi pa noon nangyayari. Ngayon, nangyayari na. Kaya, doon talaga natin mapatunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Sa Daniel chapter 12, verse 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Yun, dito nakalagay yung mangyayari sa panahon ng kawakasan. Sabi ng Diyos, sa pamamagitan ni Daniel, ay ang tatakbo at paparot parito ang mga tao. Marami ang tatakbo at paparito. Tapos sabi na, ang kaalaman ay lalago. Kaya nangyayari naman ngayon di ba? Kaya tingnan nyo, doon sa Deuteronomy, sinabi ng Diyos, hindi pa nangyayari. Kaya alam natin na salita ng Diyos. Tapos sabi niya, bago lumitaw, sasabihin daw niya, papahayag niya. Ngayon, binanggit na ngayon dito yung bagay na nangyayari. Noon, hindi pa nangyayari. Ano yun? Sabi niya, ang kaalaman, lalago sa panahon ng kawakasan. Kaya itong panahon natin ngayon ay panahon ng kawakasan. So, mga huling araw. Kasi nga, ang kaalaman ng tao ngayon ay lumalago. No? Gaya dati, walang mic. Ngayon, may mic na. So, dati kasi wala namang mic eh. No? Lumalago na yung kaalaman. Dati, walang... So, pag nangaral sila Jesus Christ mo, saka yung mga apostol, sigaw ng sigaw. Baka na mabahos na sa kakapangaral. O kaya, akit sila sa mataas na lugar para lang marinig sila ng tao. Nga, walang mic, walang mga speaker. Kaya, patunay ito na tayo ay nasa panahon ng kawakasan. Kasi nga, sabi ang kaalaman, lalago. Ngayon, may mic na. Tapos, may mga, dati siguro wala pa yung, electric. Wala pa. Kaya, yun, napapanood natin sa TV, di ba? Yung, pasok mo ba yun? Yung nag-invento ng kuryente, yung pinalipad na yung saranggola para lang malaman niya na pwedeng kumuha ng kuryente dun sa kasi dati kala nila yung mga ganun sumpa, kalog, siguro, wala pang alam yung tao eh. Ngayon kaalaman, lumalago na. Kaya isa ngayon meron na tayong kuryente. Diba? Meron ng mga electric guitar. Kasi walang electric guitar eh. Ako nga dati ang ginagamit ko pag nag-aaral ako ng kanta, plaka eh. Siguro kayo hindi na naabutan yung plaka, yung mga kabataan dito. Meron pa rin naman plaka, pero artik na sa kanila yon. So, pero ang ibig ko sabihin, dati, nung na-invento yung mga patutugtugin, plaka. So, naabutan niyo yung plaka. Yung plaka, ginagawa. May karayom yun eh. Isang long playing at saka yung single lang. So, tapos, bubuhatin mo yung karayom. Marami karayom yun eh. Tatapat mo doon sa plaka. Tapos, nalaos yung plaka. Yun na, naging cassette tape. Yun na, cassette tape. Kaya natandaan ko, kami doon, meron, cassette tape. Meron kami ng cassette tape. Tape doon sa baba, cassette tape sa baba, sa taas. Kaya, yan ang ibig ko sabihin. Tingnan nyo, yung kaalaman ng tao, lumalago na. Diba? Una, plaka, tapos naging cassette tape.
Tapos dati, tape na. Tapos ngayon, lumabas TV. So, kaya sabi ng kanta, ay nung meron tumugtog, sabi niya, ay plakado, ay hindi na plakado. Sabi niya, dapat CD ko na, CD ko. Ito na, kopyang-kopya yung tugtog. Kaya hindi na plakado. Tapos na kasi yung plaka eh. Ang nauso na yung CD, tapos DVD, no? Tapos ano pa? Nung DVD, sa mga panoorin, yun nga, wala na yung Betamax, diba? Wala na yung Betamax. Wala na rin yung USM, no? Ano na lang? Ang lumabas na yun, yung mga DVD. Eh ngayon, meron na USB. Diba? Pwede rin na sa USB, bali-ulit, ilang kanta yung nakalagay. Diba, memory card na lang. No? Diba, memory card, ilan yung laman ng kanta. Libo-libo. Paano na ilagay doon, no? Yung, ayaw ko sabihin, alam niyo yung bagay na yan, hindi pa nangyayari. Binanggit na ng Diyos. Sabi na, ang kaalaman ay nalago. No? Pamagitan ni Daniel, napansin niyo, sabi na, sa huling panahon o panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Kaya, kahit totoo naman eh, kasi nga ngayon, dati pag nagdala ka, yung gagaling mo, yung libro, o kaya, yung kopya ng file mo. Eh ngayon, yung file nasa ano na eh. Andun na lang sa USB. Andun na lang sa memory card. Diba? Paano na ilagay yun? Dati yung mga robot, diba? Pangit pa yung robot nila nun eh. Ngayon, parang nagiging 14, ano na talaga, may mga robot ng ibon eh. Sinagamit eh. Alam mo, sinasabay nila dun sa mga ibon na totoo eh. Tapos yun yung kumukuha ng camera. Nakukunan yung mga ibon na lumilipad doon sa taas. Kaya tignan nyo, no, yung kaalaman ng tao ngayon ay lumalago. No? Kasi una na yung mga nag-invento ng airplane. Kaya yung magkakapit na Wright brothers, diba? Yun yung nag-invento ng airplane eh. Isipin ninyo, bakal, lumilipad. O, paano napalipad yung bakal? Ibig sabihin, nangyayari talaga, yung kaalaman ng tao, lalago. Abangan nyo, baka yung kotse, pagdating ng araw, lumilipad na. Traffic na masyado eh. Kasi nakapanood ako nun, yung pelikula ni Bruce Willis, lumilipad yung kotse sa taas ng ano. Sa taas na sila lumilipad eh. No? Meron sa baba, tapos meron din lumilipad na kotse. Eh, nung minsan nanood ako ng TV sa Japan, napapaangat na nila yung ano. Bumibento sila, napapaangat na nila, siguro mga ganito kataas. Bumibento sila ng sasakyan na maliit, nakataas na ng ganito kataas. Kaya, ano ibig sabihin? Tignan nyo, yung kaalaman ng tao, lumalago. Tapos yung barko, di ba? Ang barko, bigat sila. No? Yun yung napanood yung Titanic. Malaki-laki nun eh. Paano napalutan yun? Malaki. Diba? Yung karayon nga, ilagay mo sa tubig. Lumulubog. Pero yung barko, hindi sa lumulubog. Ibig sabihin, yun yung sinabi ng Diyos na hindi pa nangyayari, sinasabi na ng Diyos. Tapos, pag nangyari, salita nga yun ng Diyos. Ano yung sinabi ng Diyos? Sabi niya, sa huling araw, ang kaalaman, lalago. Talagang lumalago ang kaalaman. Kaya tingnan niyo yung mga gamit niyo. Sa cellphone nga lang, di ba? Pero mo, kabibilin mo lang, mga isang buwan, kulit na. Diba? Ang una-una kong naging cellphone, 3210 yata eh. Yeah? 32 ba? Hindi mga una. 3210. O, 3210. Nung naiwan sa tricycle, binalik na eh. Binalik na.
magiging tapat sila pagka iprotel. Pero pagka naiwan mo, hindi sila na yun. Automatic yun. Ay, ano ibig ko sabihin? Tignan na, di ba? Lumalago yung kaalaman ng tao. Kaya po yun yung patunay na ang Biblia, salita ng Diyos. Kaya huwag tayong magduda na, ay, ang Biblia, hindi naman salita ng Diyos yan, salita ng tao yan. Salita ng Diyos to. Kasi nga, paano natin nalaman, mayroong nangyayari na yung sinabi ng Diyos, na hindi pa nangyayari, sinasabi niya na. Tapos ngayon, nangyayari na. Tapos sabi niya, no, ganyan, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. So, yung tatakbot parito, talaga naman ngayon, kahit saan ka pumunta sa airport, daming bumabiyahe, di ba? Yung aeroplano, halos araw-araw, ang tao, parot parito. Sa sasakyan na lang, ngayon, traffic na. Dati, maluwag. Ngayon, hindi na. Skip na. Kasi nga, sa dami na nagpaparot parito, ang NLEX na lang, saka ang SLEX, ngayon, yung traffic na. Kaya niluluwagan. Kasi kaya niluluwagan, masikip na eh. Kasi nga, bakit masikip? Sa dami na nang nagpaparot parito. Yun, kaya, tignan nyo, kaya nasa panahon tayo ng kawakasan ngayon. Sinabi na ng Diyos yun, matagal na. Hindi pa nangyayari, binabanggit na ng Diyos. Kaya salita ng Diyos yun. Hindi yung katulad natin pagka nagsalita tayo. Kailangan mangyari muna bago mo sabihin. Sa Diyos, hindi. Bago niya sinabi, hindi pa nangyayari. Paano nahula yun? Hula ito eh. Nasa huling araw, gano'n na mangyari. Ang tao, parito, ang kaalaman, lalago. Ito yun. Minsan nga, doon sa Macau, naalala ko nga ito, yung kaalaman, parang lumalago. Nung inosente pa ako sa bagay, yung batawag niya doon, wala ka alam doon sa bagay na yun, parang kami, inosente. Minsan, maghuhugas ka, yung gripo, hindi mo nabubuksan, itatapat mo lang yung ano eh. Tapos yung pinto, pagtapat mo gano'n, bubukas. Hindi na yung pagka lumapat ka, sasara. Pag lumapat ka, bubukas. Sa CR din, nagbugas ka ng kamay, hindi mo na bubuksan yung gripo. Tatapat mo na lang yung kamay. Marami nang ganon, no? Kaya tingnan nyo, baka parang araw, titignan mo na lang yung pindutan ng ilot, hindi na. O baka magsalita ka na lang, no? Dahil ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Karoon na. Yun, ganun na lang, no? Karoon ng ilaw. Salita ka lang, no? Meron na yatang ganun, eh, no? Salita ka lang. Bukas ang pinto. Bukas na ganun. Open sesame. Sobrang pindi ng ano, eh. Yung talino ng tao. Diba? Kanta niya na yun, nabutan yung kanta niya, no? Diyosi. Kahit Diyosi. Sobrang talino na ng tao sa mundo. Yun. Sobrang talino na pala ng tao. No? Kaya nga yung microchip, yung microchip, tataktak sa loob. Taktak mo sa isla. Halo mo sa dagat, makikita. Masusundan nila kung nasa. Diba, ganyan ngayon sa mga pelikula eh. Ilagay lang doon sa cellphone, natusundan na. Kontak lang sila, alam na kung ano. Yun na, lumalago na yung naman ng tao. Baka balang araw, yun nga, ewan ko kung totoo, yung asawa ni Aki, bumili na raw ng lupa sa Mars eh. Totoo ba yan? Ay, bumili na sila ng lupa sa, ano, sa Mars ba yun? Ano ba pwede sa rami? Meron tayo dyan. Siyempre, malayo-layo sa araw. Dahil pag kumalis ka sa araw, masusunod ka. Pero ba, titira? Kasi nga, pag napuno na siguro ito, nag-aalala siya. Napuno na ang mundo sa dami ng tao. Doon na lang titira sa Mars. Para yung tanong kagabi, di ba? Ano yung dinala na dun sa ibang, ano,
Pala, mga binalang hayop doon. Koneho, Agong. Agong. pagong, Ulit. jellyfish, bigya. Ayan, bigya. Wala na pala dun sa buwan. Alam lang natin, umbong. Kasi yun, nandiyan na sa buwan. Yung tao nakakaat sa buwan. Bakit nga yung kaalaman, yung nakutan niya, bata pa ako nun eh. Walang nakarating sa buwan, Apollo 11 eh. Sabi niya ako, alam niya na, person buwan. Kaya, tingnan niyo, ang tao, sumusokra na yung talino. Ngayon, ang ibig sabihin natin, sinabi na ng Diyos yun, hindi pa nangyayari. Pero wala pang alam ang tao eh. Ayun, dami na alam ang tao. Hindi pa nga nangyayari yun, sinabi na ng Diyos, sabi niya, ang kaalaman, lalagay. Ang mga tao, magpaparot pa rito, ang sasakyan, magpaparot pa rito. Kaya, yun yung patunay na sinabi ng Diyos na hindi pa nangyayari na. Ngayon, nangyayari na. Kaya, patunay yun, nangyayari talaga, salita ng Diyos. Ngayon, ano po yung sinabi ng Diyos na kasi kung kulang pa tayo, hanap pa tayo sa Biblia yung hindi pa nangyayari sinabi na ng Diyos. Sa Timothy, no, tingnan natin. Sa Timothy, Second Timothy chapter 3 verse 1. Sabi niya ito, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapangalid. Yun, kanina, di ba? Mapapansin natin yung pinanggit panahon ng kawakasan kasi ito huling araw. Ano daw yung mangyayari sabi ng Diyos sa mga panahon ng kawakasan at huling araw? Kanina, lalago ang kaalaman. Ngayon naman sabi niya, darating ang panahong mapangalid. Kaya, yun, hindi pa nangyayari, sinabi na ng Diyos, merong hula. Sabi ng Diyos sa mga propeta, sige, sabihin ninyo na sa huling araw, darating ang panahong mapanganib. Kaya, hindi pa yun nangyayari nung sinabi noon. Eh ngayon, nangyayari na to. Panahon ng mapanganib. Nangyayari na. Dati, pwede kang maglakad. No? Ang madaling araw. Eh ngayon, delikado na. Dami ng hold up, ng re-rape. Kaya riding. Pero, naglalakad ka na, biglang may lalagpas sa iyo mo, kukunin yung bag mo. Tapos sa bus, pasakay ka, mga koldapan. No? Sa ibang lugar, may koldapan, pasasabugin ng lugar. No? Ibig sabihin, tumataas yung samaan, umalat. Nasa lang yan eh, 13, babalang kayo, 13, kanina to eh. Katapos ang masamang tao, 2 Timothy 3 verse 13. Katapos ang masamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama sasama na magdadaya at sila rin ang mga dadaya. Nino, so yung araw tataas ang email. So yun, yung tao ngayon sumasama. Yung anak niya, na-rape niya. Lolo, na-rape yung apo. Ayan. Tapos yung masama talaga. Tapos ang ama, nagtatayan. Sila nagtatayan. Nangyayari yun, sumasama. Tapos maraming hold-upper. No? Noong pa yan, nung panahon po, mga 80s yun eh. Ako na-hold up na ako, pero buti na lang, kilala kami, tinanggal na kami sa pader eh. Kaya, look out yung taga rito. Pero huwag yung gano'n yan, taga sa amin yan. Dala-dala ko nun, yung gitara ko. Apat kami nun eh. Organista, sa Murayta, dyan sa Murayta, maraming dyan. Sa Murayta, maraming
Soldater dyan, alam niya, di ba? Manila, nag-aaral siya. Marami dyan. Diyan kami na-check one, dala-dala nung kasama ko yung gitara. Ako naman yung bass, kasi isa organ, isa drummer, lang ang dala. Eh, pinasanggal kami sa pagat, pinutukan kami ng kutsilyo. Tapos, buti na lang, karating sa yung dalawang bata, sabi ko, baka lumaban. Di lumaban. Maya nilulabas, look out. Sabi niya, huwag yung galaw niya, taga-sahin niya. Kilala namin eh. Taga rito. Nakarating ng Murayta, taga rito. Nandiyan sa road. Ayan, anong ibig ko sabihin? Ayan, tao, di ba? Masama. Hold up. Rape. Nanakaw. Tingnan nyo ngayon, yung SL, pinapasok na. Mga mall ka lang, mga mall. Yung nanakawan, yung babasagin ng mga alahas, yung mga lalagyan ng alahas, babasagin. Yung bangko, no hold up. Doon. Kaya tignan nyo, no, sabi na darating yung panahon mapanganib. So, ang dami lang. Tignan nyo yung yung mga bahay ngayon, di ba? Halos may mga bakal. May mga bakal. Yung terik, may bakal. Tapos may pinto, may bakal, may kandado, may kadena. Tingnan nyo. Tapos sa ibang lugar, pag napunta kayo, ang bahay nila sarado-sarado. May pinto na, may bakal pa. Tapos yung bintana, ngayon, dati yung bintana, walang mga rehas-rehas yan eh. Saka yung terrace, ngayon meron na rin eh. Alas di ka na. Pero matindi pa rin yung i-akyat ka na eh. I-akyat, mahal ka, matindi, nakakapasok na rin. Talagang, makakyat doon sa taas. Sobrang tindi na sa tao, talagang akyat eh. May CCTV na, hindi natatakot eh. Gawa ka rin, may camera na nga eh. Gaganon ka eh. Sige, ganun ka eh. Nanakaw lang. Naka-CCTV na, tignan nyo ngayon. Malaman, nalago, naka-camera na eh. Kasi tao naman, kahit anong tindi ng CCTV, wala. Kahit kita pa siya doon sa camera, talagang magnanakaw. Sobrang ng tao eh. Hindi nyo, kahit babae, napanood ko, babae nyo, mga magnanakaw ko rin. At hindi na mga babae, kala mo siya yung may-ari ng bahay. Nung pumapasok, kala mo siya may-ari ng bahay. Nagtawag pa talaga siya, pasok kayo. Parang paglakas naman, may nakaabang ng sasakyan eh. Talagang, marami na yung magnanakaw. Yun. Ito pa, basahin natin. Kapag alamin mo ito na sa mga uling araw, darating ang panahong mapanganib. Kapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Yun. Ito, tao. Magiging, wala siyang ginawa kung hindi magpayaman. No? Wala siyang spiritual. Kasi magiging, yung sinabi ni Pablo, no? Ang sumulat kasi ng Timoteo, si Pablo, sinabi rin na ni Santiago sa huling araw. Tapos nga sila eh, ang sinabi, Santiago chapter 5, sa huling araw, sabi nga siya, Santiago, yung mga kayamanan, sabi niya, yan, ay mga bulok at yung mga damit ay minangat-gat ng tanga. Yung ginto at yung pilak ay tinatalawang na. Ito, sabi niya, yung verse 3, na siya magiging patotoo laban sa inyo, gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo nagtitipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Yan, no? Tignan nyo, no? Santiago at si Pablo, na hindi naman sila magkakilala, pareho sila lang naisulat. Kaya yun pa rin ang patunay ng Biblia, salita ng Diyos. Kasi hindi naman sila nagkita eh. Santiago at si Pablo, hindi yan nagkaharap, hindi yan nagkausap, hindi nagkita.
Pero si Pablo may binanggit tungkol sa huling araw, sabi niya, ang tao magiging maibigin sa salapi. Kasi sinabi naman ni Santiago, magtitipo ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Hindi na pareho sila nang binanggit. Paano nangyari yun na hindi sila magkakilala? Hindi sila nag-usap, hindi sila nagkita, pero pareho sila nang naitulat. Hindi po yung aksidente lang o nagkataon. Kasi alam nyo, ang Biblia ay salita kasi ng Diyos. Diyos ang nag-uudyok sa kanila para sumulat o kumilos. Nagpapakilos sa kanila ang Diyos. Kinikilos sila. Sinasabi yung kanilang mga sinusulat. Kaya doon nagkatugma yung sulat ni Santiago sa kanyang pastor. Sabi niya, magiging maibigin sa huling araw ang tao sa salapi. O totoo naman tignan nyo, walang ginawa yung tao ngayon, walang pang-spiritual. Wala siyang ginawa kundi mag-ito ng yaman. Hindi siya naghahanap para sa salita ng Diyos, para sa sarili niya, sa espiritu niya, magkaroon ng kaalaman patungkol sa Diyos. Pero sila, yun ang ginagawa nila, puro negosyo, kahit linggo. Ayun, puro negosyo, linggo, ipon, yaman. Yung iba dahil sa negosyo, hindi na nakakadalo. Yun. Kaya yun na nangyayari. Hindi na nakakadalo. Kasi nga, nabisi na sila doon sa kanilang trabaho. Nabisi na sila sa kanilang negosyo. Kasi nga, iniintindihan na nila, paano na ikikitain, paano na kami, Pero yung iba talagang kahit na kumikita na ng milyon, gusto talagang milyon pa. Pero hindi naman masama yung yaman Ang sabi rito, magiging maibigin sa salapi. Paano ba nagiging maibigin sa salapi? Yun nga, yung wala ka ng sa Diyos. Puro na lang sila sa pera, negosyo. Hindi ka tulad nung kumayaman ka, tapos may pang-spiritual ka. Yun, pwede yun, kahit na mayaman ka. Dumadalo ka, tumutulong ka sa simbahan, sa papanagparaan, use yourself, giving, ay mayaman ka Nagamit mo yung pera mo para lumago yung kaalaman ng, lumago ang kaharian ng Diyos, lumago yung mga maraming kaluluwang maligtas, gamitin mo yung pera mo patungkol doon. Pero yung burugong ka na lang sa pera, walang mangyayari, kaya maibigin sa salapi. Ngayon, nangyayari ba yan sa huling panahon? Nangyayari yun. Kaya tignan nyo, hindi pa nga sinasabi, nangyari na. Hindi pa sinasabi, hindi pa lumilitaw, hindi pa nangyayari, binabanggit sa ng Diyos. Sa pamagitan ni Daniel, sa ni Pablo. Ano pa? Ito yung isa. Maging masuwayin sa magulang. Yun, ito, nangyayari na po ito ngayon. Ang mga tao ngayon, mga anak, talagang masuwayin na sila sa magulang. Yung anak na ang nagagalit sa nanay. Baliktad na di ba? Oo, baliktad na. Pagka sinundo yung anak, hindi ka nanay. Baliktad na. Yung anak na, nagpapauwi sa nanay. Hindi na yung nanay ang nagpapauwi sa nanay. Hindi ka na. Wala na yung galang, no? Kaya, nawala na yung pagsunod sa magulang. Kaya, sa negative yun na nangyari na sinabi na nila. Pero ang positive, love. Bigyan natin ang ating magulang. Tapos sabi niya, walang katutubong pag-ibig. Mga kayon. Ito yung, alam niyo itong walang katutubong pag-ibig. Kagabi, pinapanood ko kaya nasa kasarap Yung topic nila ay LGBT. Ano yung LGBT? Lesbian, gay, bakla, tomboy. Ano ba yun? Bisexual, Bakla. Bakla, tomboy. Kasi alam niyo itong walang katutubong pag-ibig. Sa huling panahon kasi ay nangyayari na to. Yun nga, ang ibig sabihin kasi nitong walang katutubong pag-ibig. Yung katutubo kasi noon ay ang nagsasama, lalaki at babae. Ngayon kasi ang nagsasama, lalaki sa lalaki. Yun, parang babae sa babae. Yun na yung nagsasama. No? Kaya,
Nawala na talaga yung katutubo nga. Yung katutubo kasi ay yung lalaki at babae. Okay, babae, lalaki. Hindi pwedeng babae, babae. Tapos lalaki, lalaki. Tapos yung katutubo, yung isa lang asawa. Eh, yung ngayon kasi, pwede na yung maraming asawa. Sa Diyos hindi pwede. Sa Diyos isa lang asawa. Kaya doon, mapapansin natin, yun, sabi nga, mawawala yung katutubong pag-ibig. Nakita natin yun, nasa Roma yun. Noon pa naman nangyayari yun. Hanggang ngayon. Sa panahon ng mga ng mga sinulatan ni Pablo, mga taga-Roma, yun nyo, nangyayari na yun, yung lalaki sa lalaki. No, sabi niya ito, Roma chapter 1, 26 hanggang 27 tayo. Yan po eh. Dahil dito binigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pisa. Roma chapter 1, 26, 27. Kapagkat pinalitan ng kanilang mga babaeng katutubong kagamitan, yung nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ng katutubong kagamitan sa mga babae ay nangaglingat sa kanilang karamihan ng pisang isa't isa na gumagawa ng kahalagan ng mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yun, ito na ano. Kaya doon, dito yung sa magandang topic nga nila, LGBT, likas, o lihim. Yun, yung topic nila, likas, o lihim. Yan, hindi likas talaga, yun, likas. Kasi kaya siguro sinabi nila likas, nga pag may pinanganak man yung ganon. Kaya pag binalikan natin ng Biblia, wala talagang ginawa ang Diyos na ang ginawa nga si Adan at si Eva, walang binabae. Walang nilalaki. So, masal na, binabae. Ito nga, sa iba ay tomboy o kaya black. Walang ginawa ng Diyos na. Meron yung isa ng tao, yung kanyang kilos kasi, patamlay. Sabi, patamlay, Malamya. hina, o medyo malamya. O, ako dati may kaklasya ko, ganun. Lalaki siya, pero pag sumili siya, para siyang... Kaya ang dapat lang talaga mapaalalahanan eh. Hindi, baka mamaya nakakalakihan na sila kasi hindi naman sila gano'n, nagiging gano'n. Kaya, minsan, di ba, ginagawa ng nanay, ginagamutan ng babae. Kaya, hindi naman siya gano'n, naging gano'n. Kasi dinamitan ng dinamitan ng babae. Ngayon, dahil sa lumaki siya, babae, ang pagkakilala niya sa sarili niya, bagamat sa labas, lalaki, sa loob, babae. Bata pa lang, ginagamitan ng babae. Ngayon, nung lumaki, ang nahanap tuloy na partner, lalaki. Ayun, kaya, kung tuturusin, lalaki naman talaga. Ayun, mas marami nang nagpapasexting, di ba? Marami na. Papalagay ng baby. Kaya, papaputol. Meron na rin mga testimony niya na born again. Dati siyang nagpaputol, born again na. Pero putol na. Dati, nagdadamig babae siya. Pero ngayon, testimony niya, nakikita mo, nagdadamig lalaki na siya. Kasi talagang ginapin yung damit ng babae, talagang pang babaeng damit sa suot ng lalaki. Kasi talagang pwede yun. Gawa. Pag naman sa isang kultura, meron mga kapalda. Diba? Yung mga lalaki, yung kaya nagmumusiko sa Paris, sa Paris na yun. Diba? Mga kapalda eh. Kultura nila yun. Pero, ibig sabihin, sa nila hindi masagwa yun. Pero yung dito sa atin, mapantalon talaga yung lalaki. Tapos biglang magugulat, nakaduster ka. Pangit naman yun. Okay, kung lalaki ka, pupunta ka sa church.
babae ka, gusto naman babae, talaga. Parang si si Charis, di ba? Yun si Charis. Yung babae, parang mas maganda siya ng babae kaysa nung naging lalaki. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Tignan nyo, yung mga bagay na yan. Oo, minsan nga kapwa nga lalaki talaga, naghahanap ng kapwa niya. Oo, hindi siya bakla, pero lalaki talaga. Oo, naghahanap. Ngayon, sinabi na ni Pablo yon. Sa pamagitan ni Pablo, sinabi ng Diyos, sabi niya, pag-ibig, mawawala yung matutumbong pag-ibig. Kaya, ito mapapatunayan natin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Magbalik ang page mo sa Deuteronomy 18. Tingnan nyo, sabi niya, paano natin malaman ang salita ng Diyos? Natin, Genesis. Sabi niya ito eh. At kung iyong sabihin sa iyong puso, Gaya, sabihin daw, ano sasabihin niya sa puso niya? Paano namin malalaman ang salita ay hindi sinalita ng Panginoon? Yun yung tanong niya eh. Ano na namin malaman kung yung salita ay hindi salita ng Panginoon? Sumagot niya ito. Sabi niya, pagka isang propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinabi ay hindi sumunod, di mangyari ay hindi sinalita ng Panginoon sa atin. so, pagka pala isang propeta ay salita na galing sa Panginoon yung sinabi daw, kasi sinabi ng propeta, hindi naman nangyayari, hindi naman sumusunod. Hindi raw salita na. Yun. Eh, ganun pala ang pag-alam, no? Na, paano, no? May mga sinabi yung mga pastor, hindi naman nangyayari. Hindi nga salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos, yung hindi pa nangyayari, sinasabi niya na, pero nangyayari. Yan naman talaga ang Diyos eh. Kahit sa mga subject natin, napansin nyo, di ba? Sinabi ng Diyos, meron na eh. Nandiyan na. Ang mga blessing, nandiyan na. Sinabi na nga ng Diyos yun eh. Totoo ba yung sinabi ng Diyos na yan? Ito yun, nangyayari nga yun eh. Oo, kaya, tingnan nyo, no? So, ganun yung pag-alam na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito yun sa patunay. Kaya, huwag na kayong magduda na ang Biblia ay Word of God. Kasi ito talaga ay Word of God. Siyempre, yung pastor, ginamit lang. Pero talagang guro natin ang Diyos, Kristo, sa yung Espiritu Santo. Tayo ay tinawag lang na nagturo. Pero hindi ako yung nagsasalita. Hindi ginamit lang natin yung Biblia. Kaya tignan nyo, hindi ito magkukulang. 66 books to na hindi nagkontra ng kanilang mga sinasabi. Halimbawa, tignan nyo, ilang taon na si Moises sumulat sa tungkol kay Kristo. Ano pa ang patunay? So, basahin ko lang po sa inyo. Ito, Biblia talaga, salita ng Diyos ko. Basahin natin ang Leviticus. Tignan nyo. Ano pa ba ang patunay? Ito pa isang patunay. Saan natin sa Leviticus? Ayan. Chapter 1 tayo. Tingnan nga natin kung Biblia talaga salita ng Diyos. Patunayan natin, no? Tingnan natin. Basahin natin. Chapter 1, verse 1. Tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan na sinasabi. Sino nagsabi kay Moises? Panginoon. Di ba? Yan yun, nakalagay yun. Tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita kay Moises mula sa tabernakulo ng kapisanan na sinasabi. Alam, sinasabi daw ng Diyos, tinawag si Moises, sinabi ng Diyos kay Moises. Kaya, sino nagsalita? Panginoon. Paano? Panginoon. Gusto natin, chapter 4. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi. Ilan na? Ilan na yung ginamit? Chapter 1, verse 1 kanina. Sinalita ng Panginoon kay Moises. Isa.
Tapos sinabi ulit, pinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ilan na? 2. Isa pa natin. Chapter 6. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ilan na? Ilan na yung salitang ganon? 3. Dalawang po. 3 na, ano? Chapter 8. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ilan na? 4. Chapter 11. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila ay sinasabi. Chapter 12. Sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi. Hanggang po. 13. Pinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Ganyan, 11. 14. sinabi ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Yan na. pinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Lana, Hello? Yan. 16. at sinabi ng Panginoon kay Moises, Yan na. Ano? 17. at sinabi ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Lana, Sabi ko class nito, tignan nyo. Oh, at sinalita ng Panginoon na sinasabi. Hanggang chapter 18. 27. Chapter 19. Sinalita ng Panginoon kung bakit sinasabi. 80. Sinalita ng Panginoon na. Punta mo marami na. O, buksan natin ngayon ang Revelation 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga masuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga matakiapin at sa mga ito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling sa kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan naglimunas natin. Saan ba pupunta yung sinungaling? Ngayon, ang Diyos ang nagsabi, siya yung nagsalita ilang beses. Dami, di ba? Sabi niya, siya yung author eh. Sinalita ng Panginoon kay Moses. Ilang beses na binanggit. Kaya kung ang Diyos nagsisinungaling, paano niya hatulan yung sinungaling? Ako ba yung punto ko? Ha? Paano niya hatulan? Kasi sabi niya, yung sinungaling pupunta doon sa dagat-dagatang apol. Eh ngayon, kung itong Biblia na to ay puro kasinungalingan dahil sinabi ng Diyos, salita niya to, yung talagang totoong sinungaling ng Diyos, sino unang pupunta sa impyerno? At makakahatol ba ang Diyos sa isang sinungaling kung siya mismo sinungaling? Hindi, di ba? Ano punto ko? Pagka itong lahat ng nakatulog dito, kasinungalingan, huwag nyo nalagay sa bahay nito. Mababasa ko. Yan. Mababasa ng mga anak nyo. At maging sinungaling din. Nagawa niyo yung punto ko. Ibig sabihin, hindi talaga sinungaling ang Diyos. Kasi nga, sabi nga, yan yung dami na, ilang beses na sinabi yun. Ang Diyos ang laging nagsasabi, sinulta ng Panginoon, sinulta ng Panginoon, dami. Baka may 20 o ilang pa. Dami, ilang yun. Ilang beses na sinabi. Tapos puro pala kasinungalingan yung nandito. Kaya, ibig sabihin, yung Biblia talaga, ay ano, salita ng Diyos. Hindi ito salita ng tao. Kasi mayroong nakalagay sinalita ng Panginoon ay Moses. Eh, siyempre, kung ikaw yung author, hindi mo naman sasabihin ka na, no? Ikaw yung author. Siyempre, iba yung sinulat mo sa sinabi ng Panginoon sa akin. Ikaw yung may akta, libro, gagawa ka, sasabihin mo ba, sabi ng Panginoon, hindi. Ang gagawin mo na lang ganito, sabi ng Corinthians,
Oo. Chapter 13, verse 30. Dali ang sasabihin. Kasi nga, ito na yung salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng magsasalita ng sarili mo. Kasi nga, hindi ito salita ng tao. Ito ay salita ng Diyos. Kaya, yun yung patunay, di ba? Una, hindi pa nangyayari, nasabi na ng Diyos. Pangalawa, maraming beses sinabi ng Diyos, nasulat niya ito. Sinabi niya ito kung sa kanya mga manunulat o sa mga sumulat gaya ni Moses. Kasi nga, ang dami. Gulat ako, binasa ko sabi, ang dami naman ito. Sinabi ng Panginoon. Huwag niyong iwan sa bahay. Baka madampot. Salita lang naman ng tao ito eh. Hindi, salita ng Diyos talaga ito. Kaya yun, pangalawa, maraming beses na binanggit ng Diyos, sabi nga, salita ko ito. Sabi sila. Hindi na kayo Moses, pati kila Pablo, sabi ni Pablo, di ba, ang Panghelyo, hindi tinuro sa akin ng tao. Hindi pinayag sa akin ng tao, hindi pinahayag ni Kristo. Kaya, mayroong nagtuturo sa kanila. No, hindi nila yun gawa lang. Kasi kung halimbawa, kagaya kami na kung hindi nga nagkita si Pablo at si Santiago, kasi biglang pareho yung napagsiyak nila, eh, hindi mo sila nagkita. Parang tayo, no, hindi tayo nag-uusap, gumawa tayo ng isang paksa, ba, magkontraan tayo. Kakaroon tayo ng awayan, hindi nagkakaisa. Ba't ganyan yung sabi mo sa subject? Sila may pattern eh. May pattern talaga. Diba? Kumbaga sa ano, parang sa tugtog, naka-do ka ako, naka-re. Kung ba't ikaw naka-do, ako naka-re. Hindi, babalik tayo sa pattern. Kaya ito talaga sa isanan. Kumbaga nag-away kayo, nagtalo kayo. Ay, kasi ang taas na, 20 feet. Ay, hindi. 18 yan, 18 lang yan. Ngayon, para huwag kayong magtalo, kukuha kayo ng sukatan. Ngayon, pag sinukat nyo, 20 feet pala. O, hindi na kayo magtatalo. Ganyan din to. Kasi ito yung Biblia sa isanin. Hindi tayo kukuha ng pattern. No, dito. So, pag sinabi, ay, hindi yung salita ng Diyos. Hindi na, dito nga pattern. Salita ng Diyos na. Kaya meron tayong pinagpupuntan na sa subject natin, may pattern. Hindi tayo nagpupunta. Nag-iisa yung ating isip. Kaya sabi ng Bible, magkaisa kayo ng pag-iisip kay Kristo. Saan tayo magkakaroon ng pag-isang isip? Kaya gutunin natin yung aral ng Diyos. Kasi pag-aral ng tao, kontra tayo eh. Tatalo tayo. Kakaroon ng gulo. Eh, meron tao, ayaw naman pumunta sa pattern. Ayaw niyang sumunod doon sa salita ng Diyos. Gusto niya yung pattern niya. Gusto mo naman susundin yung salita ng tao. Kasi susundin natin salita ng Diyos. Kaya pag sinunod natin salita ng Diyos, yun, mapapabuti tayo. Kaya, ito yung Biblia, topic natin ngayon about Biblia. Ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Amen. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito at magandang nagasihan. May question kayo? Baka may tanong kayo. Sige, may